Grabe yung mga zigzag. Tignan mo. Tapos yung river sa baba. Ilaw. Ganda ng mga daanan dito. Ganda dito. Paakyat to. Ito ang ating tirahan. So yan si Fern. Tayo ngayon sa may beach side ng Infanta. Sige po. Mamaya mag-update kayo. Oo. Enjoy tayo na stay dun sa Balay Gubat. So, dadaan tayo dito sa may famous wave nila. Ito yung tawag kasi from the top, mukha siyang wave. Ito sana. Tapos suggest ni ate, tigil tayo dito sa may groves. Sana huwag na umulan today. Para naman mas manageable kasi mas madami tayong makita na sites. So, tinanggal ko muna yung sa 360 kasi nag-error siya eh. No storage error. Tignan ko kung meron akong spare na card. Anyway, continue tayo. Mas magandang daan na to. Diyan nag-overshoot siya. Waves pa rin. Ang dami pa rin zigzag. Sana hindi ko malagpasan yung grotto na sinasabi ni Ate G. Merong Torii Gate, oh. Japanese. Sila abot eh. Mini Falls. Ganda. Zigzag, zigzag. Kilometer 100. 83 before Infanta. Tama ba 83? 53. Grabe yung mga zigzag. Tignan mo. 8 minutes before the bridge. At 31 to Infanta. Sabi na eh, parang layo naman kasi kung 80 or 50. Aakyat tayo,
Zigzag ulit. Hindi, may ibon. Sabi ko, kilometer 105. Ah, ito yung grotto. Sinasabi. Since medyo nagmamadali tayo, siguro i-skip ko na tong 105. Tapos na lang tayo sa Bridge Tinigal later. Alas 3 na kasi. Bababa na yan. Kasi kanina puro pataas na ako. Lalay lang sa brake. Kasi ayoko brakes na. Engine brake na lang. Dumaan pala tayo ng bundok. Yata yung bridge sa sabi nila. So ito yung Kerosep Bridge. Sabi sa akin, madami daw nakitang ano dito, kalaw. Wala man makitang kalaw pero ang ganda ng view, tignan mo. So dito yung Sierra Madre Mountains. Tapos yung river sa baba. Dito. Okay, roll na tayo. Hindi na tayo magtatagal dito kasi baka biglang umulan. Tignan mo yung langit. Dire-diretso na lang natin to. Hopefully magka-signal. Pati nagta-text na yung owner. Zigzag ulit. Dami zigzag.
Ganda ng bundok. Wow. Pero nagbabadya yung langit. Sana makalabas tayo dito bago umulan. "24 kilometers." Daming bridge Pang ilan na to? Road narrows. Wow, ang ganda. Ganda ng mga daanan dito. Buti pala nagpagas na ako kahapon. Kundi kailangan ko din sumagas na nakabote. Uy, ang ganda dito. Ang ganda ng zigzag kitang kita. Pati mukhang umambo na kanina dito kasi basa yung lupa. Ganda dito. Paakyat So, papasok na tayo na Infanta. Diretso lang. Ayan na, medyo nagbe-build up na yung traffic. Ito yung marker ng ng end of. Ito na nga ba? Medyo mabagal na dito kasi sa loob na tayo ng town. Grabe, ang traffic sa bayan. Nandito na tayo sa loob ng Infanta.
sa bayan mismo na Infanta. Papunta na tayo dun sa ating tutuluyan na resort. Ay, hindi siya resort Airbnb. Pero malapit siya sa isang resort na pupuntahan natin. Buti dito bumilis na. Kanina gapang. Buti hindi tayo naabutan ng ulan na ganito. Basang-basa dito sa Infanta ngayon. Welcome to Barangay Lipo. Isang diretso na lang. Sa kabila na ito, dagat niya eh. Ayan, buti may mga mini mart na malapit. Ayan pala yan. Dami nga lang tricycle. Three minutes. Konti na lang. Nabuta pa tayo na ulan. Come on. I think parang ito na yun. Oh. Ba to? Tawagan ko lang muna. Hindi ko sure kung ito yung titirahan ko eh. Antay tayo. Ay. Sa Airbnb? Oo. Ferds Desena. Ferds. Oo. Kayo po si ano? George. Oo. Okay. Saan tayo? Doon pa. Okay. Nadaanin ko lang yung tricycle. Ganda na service mo Ha? Nanggaling yan. Dun sa ano lang, sa Infanta rin sa bandang bundok. Pero galing ka ng Manila? Pasig. Pasig? Pasig lang naman. Marikina kami, galing dito ng Marikina. Talaga? May alam kami kasi. Ay kaso si Mrs. may ano eh. May online class. Paano nga muna? Daan nila. Ayokong dumaan sa putik. Tayo sa gilid.
Yung mga ibon-ibon din sa area. Isang daming kubo. Solo flight ka? Ha? Oo, solo lang. Nag-explore lang ako dito. Yan yung dagat. Diyan sa dagat na yan. Dito kang tumambay dyan. Mag-swimming ka dyan. Tapos may piso net. Diyan sa lugar na yan, may signal. Saan doon sa area na yun? Oo, yan. Yan may para sa kung yung pagkain kayo dito nakatira, Oo. dagat. Paano yung nilalak to? Ha? Tatanggalin lang yung ano? Hanggang lang to. Wala namang ano rito. Basta bubuksan lang ng ganyan. Tapos sabit yan. Okay. Oo. May bahay rin kami dito lang sa dinaanan mo, Binulasan. Okay. Pinahin kami. Pasok ko na ah. Hindi, bago lang ako dito. Ano yan, pag diniretso mo pa pag ano, yung dulo-dulo yan, fishport. Fishport. Dahan ng mga isda. Parang ano, bagsakan ba ka? Meron bang mga makakainan dito? Ay, meron. Kunyari, ano ka na, labas ka na lang dyan. Labas ka na. Oo, lakad na lang ako palabas. Ay, hindi. Punta na kami dito. Talaga? Sige, sige. Oo. Layo. So yan, gabi na. Nandito na tayo sa may Infanta beachside. Hindi ko pa nakikita yung beach. Mamaya bisitahin ko pag try ko mag-internet. And ito ang ating tirahan. So yan si Fern. Bala ko sana siya ilagay dun sa side pero mas malakas yung tulo nung bahay. So dyan na lang siya. Coveran ko na lang kung lalakas yung ulan. And pasok tayo. Nandito na yung stuff ko sa loob. Ayan. Kubong-kubo. Open cottage siya dito. Tapos, ito yung sink. And, yung electric fan. Ayan. So, cozy din. Tapos, nag-include din ng stuff yung owner. Merong heater, tapos towel, toiletries. Yeah. So I appreciate that. Tapos may libreng kape din, no? And ano pa ba? Ito, mi goreng. Tapos yung CR, nasa labas yung CR eh. So, kailangan pa lumabas talaga. Dito yung restroom. Walang water. Kailangan mag-igib. So, very basic talaga dito. Concrete pa yung floor. Pero malinis naman yung nag-igib na rin sila ng water. So, cowboy na cowboy tayo ngayon. Okay. So, provincial life. Good morning. So, dito tayo ngayon sa may beach side ng Infanta. So, ang ganda ng sunrise ngayon. So, hindi siya white sand, pero maganda yung quality. Tapos, ito na yung nasa kabila yung Polillo Island. So, ito yung Lamon Bay.
Ganda ng panahon this morning, ano? Ito ang Dinahican Beach. Matatagpuan sa Barangay Dinahican, Infanta, Quezon. Maliban sa magagandang tanawin ng isla at dagat sa Lamon Bay, kilala rin ang Dinahican sa industriya ng pangingisda. Sa 2 araw ng aking pagbisita sa Dinahican Beach, nasaksihan ko ang kanilang uri ng pangingisda at tinatawag nilang paglalambat. Meron po ba? Anong tawag sa isda na yun? Parang sap-sap at talaki. Pagkatapos ko obserbahan ang mga mangingisda sa dagat, pumunta ako sa may malapit na cottage ng Pasurubili para magpumaga. Habang nilalasap ko ang bahong pagkain, hangin at tanawin sa tabing dagat, naisip ko kung ganong nakakamangha ang ginagawa nilang halos araw-araw na paglalambat. Matrabaho, mabusisi at kailangan na madaming tao ang proseso ng paglalambat. Kahit hindi sigurado kung gaano kadaming mahuli, patuloy pa rin nilang ginagawa ang paglalambat bawat umaga. Nagpapasalamat at paghahatian ng komunidad kung anumang pagpapala ang dumating sa araw nito. So heading back din sa aking kubo. Interesting yung area na Pasurubili lots. So portion pala itong lot. Tapos iba-iba rin yung may-ari. Tapos pag nabili mo siya, depende sa, ayan, katulad dito, Pasurubili Block 10. Pag nabili mo yung lot, may libre ng kubo. So, para malaman na meron ng may-ari ng area na yun. Yan. Okay pa tong area na to dahil madami pang greens. Pero sabi sa akin nung owner nung Airbnb, occupied na daw lahat to, na nabili na. Yung kabila meron pang available daw. Tapos lahat ng merong may-ari dito, may access dun sa beach side ng Pasurubili.